Isipin nyo ang isang lugar na mas malawak pa sa United States. Pero pwede kang bumiyahe ng daan-daang kilometro nang walang makitang tao. Walang kapitbahay. Walang sari-sari store. Walang marites. Walang tambay na magtatanong kung saan ka galing. Puro yelo, kagubatan, bundok, bulkan at katahimikang parang may ginawang krimen ang buong planeta. Ito ang Siberia, ang isa sa pinakamisteryoso at pinakamatinding lupain sa planeta. Ang natutulog na kontinente sa loob ng Russia. Dito may bayan na umaabot sa negative 67 degrees Celsius. May ilog na nagiging highway. Memot na 50,000 years nang naka-freezer. At lawa na may sariling seal na parang naligaw pa uwi. Kaya naman isuot nyo na ang jacket nyo dahil sa Siberia, hindi ka tinatanong ng kalikasan kung matapang ka. Sinusubukan nitong alamin kung gaano ka katagal bago maging frozen tocino. Simulan natin sa Oymyakon, isang liblib na pamayanan sa Sakha Republic o Yakutia. Ang lamig dito ay parang tambay na walang balak umuwi. Ang official record dito ay humigit kumulang negative 67.7 degrees Celsius. May nagsasabi din na umaabot pa ng 71 degrees Celsius. Sa ganitong lamig, hindi na uso ang ginaw lang. Pagbukas mo ng bibig, pati reklamo mo, magyeyelo. Ang hininga ay nagiging kristal. Ang metal ay nagiging marupok. Ang battery ng cellphone ay nagre-resign ng walang turnover. At ang mga sasakyan, kapag sobrang lamig, madalas hindi na pinapatay ang makina ng matagal. Dahil kapag namatay yon at tumigas ang langis o nanghina ang baterya, baka ang susunod mong paandar ay sa summer na. Pero may mga taong permanenteng nakatira dito. Pumapasok ang mga bata sa school na balot sa mga kapal na damit. Ang tubig ay galing sa yelong tinutunaw. Ang karne at isda ilalagay lang sa labas. Automatic frozen, walang Meralco bill. Sa Pilipinas, kapag iniwan mo ang manok sa labas, bago pa maamoy ng pusa, nasa kusina na ng kapitbahay. Pero sa Oymyakon, pagbalik mo, pwede mo nang gawing pamukpok sa pako. Ang unang batas sa Siberia ay simple. Huwag kang mag-feeling main character. Mas matagal ng kontrabida ang winter kaysa sa buong bloodline mo. Sa puso ng Yakutia matatagpuan ang Yakutsk, isa sa pinakamalamig na malalaking syudad sa planeta. Nakatayo ito sa permafrost, lupang libu-libong taon ng frozen. Kaya maraming building ang nakapatong sa mataas na concrete piles. Kailangan may espasyo sa ilalim para umikot ang malamig na hangin at hindi tunawin ng init ng gusali ang lupa. Dahil kapag natunaw ang pundasyon, hindi lang bahay ang lulubog, pati 30-year loan mo sasama sa ilalim. Ang mga tubo ay nasa ibabaw ng lupa, balot sa insulation. Sa winter, nilalamon ng ice fog ang lungsod at lumulutang ang mga ilaw sa puting dilim. Parang horror movie, pero may pasok pa rin kinabukasan. Sa palengke nakatayo ang frozen fish na parang espada. Kapag ibinato sa iyo ng tindero, diretso ICU ka. Maging ang kalsada ay walang patawad. Ang Kolyma Highway o Road of Bones ay umaabot ng libu-libong kilometro sa halos walang lamang wilderness. Ang simpleng biyahe ay pwedeng maging survival mission na walang extra life. Dito, hindi traffic ang problema. Ang problema, baka wala nang sumunod sa iyo sa loob ng 3 araw. Kaya kapag nasiraan ka, maaaring araw ang bilangin bago dumating ang tulong. Kaya may mga hindi nakasulat na batas ang mga driver. Huwag bumiyahe ng mag-isa. Huwag hayaang matagal na patay ang makina. At huwag iwan ang sasakyang nasiraan sa gitna ng daan. Dito ang pagtulong ay hindi simpleng kabaitan o pang Facebook post lang.
Obligasyon to ng ayaw makakita ng kapwa niya na maging taong ice candy. Walang bahala na system. Bawat biyahe ay pinag-iisipan, kinukwenta at hanggat maaari pinagsasaluhan. Dahil sa Yakuza, ang maling desisyon ay hindi lang abala. Maaari itong maging huli mong desisyon. Para sa Yakus, ang Lena River ang tunay na lifeline. Humahaba ito ng 4,400 kilometers. Sa maikling summer, ang mga cargo ship at barge ay nagdadala ng gasolina, pagkain, construction materials, makina at iba pang pangangailangan ng lungsod. Pero pagdating ng winter, nagyeyelo ang malawak na ibabaw at nagiging temporary ice road para sa mga truck at heavy equipment. Ibig sabihin, ang dating dinadaanan ng barko, dinadaanan na ng truck. Walang tulay. Sabi ng winter, ako na bahala. Pero wag feeling action star. Ang ice road ay binabantayan, sinusukat, at may limitasyon sa bigat at bilis. Dahil kapag frozen ang ilog, tubig pa rin na naghihintay sa ilalim. Sa ilalim ng malaking bahagi ng Siberia, ang permafrost ay parang higanting baul ng planeta. Nakakulong dito ang lupa, halaman, buto at katawan ng mga hayop mula sa Ice Age. Isa sa pinakahanga-hanga na tagpuan ay si Yana, isang baby mammoth na mahigit 50,000 years old. Mahigit 100 kilo ang timbang nito at pinaniniwalaang halos 1 taong gulang nang mamatay. Dahil sa yelo, napreserba ang katawan nito ng pambihira. May mga sinaunang layong club din natagpuan sa yelo. Pero habang umiinit ang klima, mas mabilis gumuho ang permafrost. At hindi lang mammoth ang pwedeng lumitaw. May mga ancient virus ding na-revive ng scientists sa laboratorio, tinatawag ng media na zombie viruses. Pero kalma lang, ang mga na-test ay umaatake sa amoeba, hindi sa tao. Wala pang The Walking Dead sa Siberia. Sa silangan matatagpuan ang Kamchatka Peninsula, isang liblib na lupain na sa Pacific Ring of Fire. Mahigit 300 bulkan na narito at 29 ang active. Pinakamataas ang Klyuchevskaya Sopka. Mahigit 4,000 metro ang taas. Perpekto ang hugis, nababalutan ng niebe at napakaganda sa litrato. Kaso, madalas pumuputok. Sa Munovsky, sumisingaw ang bitak at kumukulo ang putik sa ilalim ng snow. Magkatabi ang yelo at apoy, parang halo-halo na may kasamang bulalo. Walang logic pero ginawa ng Earth. Sa gitna nito, gumagala ang Kamchatka brown bear. Ang adult males ay maaaring lumampas sa 700 kilo. Sa puso ng Siberia naroon ang Lake Baikal, mahigit 25 million years old at humigit kumulang 1,700 meters ang lalim. Ito ang pinakamatanda at pinakamalalim na freshwater lake sa mundo at hawak nito ang halos 20% ng unfrozen freshwater ng planeta. Sa winter, nagiging malinaw na salamin ng ibabaw. May mahabang blue cracks na kumakalat na parang kidlat. Kapag gumalaw ang yelo, lumilikha ito ng malalim na putok na umaalingaw-ngaw ng kilometro. Parang may halimaw sa ilalim. Pero huwag kang matakot. Lawa lang yon na mas matanda pa sa problema ng pamilya nyo. Kung nagbangga ng frozen slabs, nabubuo ang dambuhalang bunton ng crystal ice at mga kuweba na kumikislap mula blue hanggang emerald. Napakaganda, napakatahimik at sapat para ipaalala na hindi ikaw ang bida. Mas misteryoso ang nakatira sa tubig, ang nerpa. Ang tanging tunay na freshwater seal species sa mundo. Posibleng dumaan ang ancestors nito sa sinaunang waterways bago ma-isolate sa lawa. Sa madaling salita, may seal na naligaw papasok ng mainland, tinamad ng bumalik at milyong-milyong taon later may sarili ng lahi. Mas committed pa kaysa sa ibang relasyon. Tumatawid sa napakalawak na lupaing ito ang Trans-Siberian Railway.
Mula Moscow hanggang Vladivostok, umahaba ito ng humigit kumulang 9,289 kilometro at dumaraan sa 8 time zone. Nagsimula ang construction noong 1891. Libo-libo manggagawa ang naglatag ng riles sa frozen swamp at nagtayo ng tulay sa rumaragasang ilog. Marami ang hindi na nakauwi. Binago nito ang Siberia. Tumubo ang mga bayan, dumaloy ang mga resources, at ang dating buwang biyahe ay naging ilang araw. Pero kapag sumakay ka, huwag kang tanong ng tanong ng malapit na ba. Kapag minalas ka, 3 time zone pa bago ang susunod na matinong sagot. Ang Siberia ay hindi lang nagyeyelong kulungan. Salamin ito ng katatagan ng tao at sampal sa yabang nating akala nating kontrolado natin ang kalikasan. Ang mga tao nakatira rito ay hindi naghari. Natuto silang makisama. Dahil may mga lugar na hindi mo kailangang sakupin, kailangan mo lang respetuhin bago ka nitong gawing display sa frozen fish market. Kung nagustuhan nyo ang biyahe natin, i-like ang video, i-share sa tropang ginawin, i-follow at mag-subscribe sa Tito Jones TV. Shout out kina Ton Rempilo at Tintin Rempilio ng Legazpi Albay, Ronnie V ng Dasma Cavite, Gemma Sikins, Juanito Hernando, Andrada family ng Merville, Pasay City, Raden Arcasaha, Angelo Batang from GMA Cavite, Ruby Esquera from Dampalit, Malabon City and Saudi Arabia, Joey Soliano from Coronadal City, South Cotabato, at kina Josie Aguinaldo and Leo Tagyam. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.